Okay, class. So, dito, etong y prime, pwede rin natin siyang tawagin na slope. Etong y, pwede natin siyang tawagin deflection. And etong EI class, baka nagtatanong kayo or nagtataka kayo, ito po yung flexural rigidity. Kumbaga, ito yung kakampi ng beam natin. Dito nasusukat yung lakas ng beam, no? Etong flexural rigidity. The more na mas malakas or mas mataas yung flexural rigidity, so the more na mas malakas yung EI, parang i-up ko na lang. Syempre, mas maliit yung makukuha natin na deflection, 'di ba? The more na mas malakas siya, mas maliit yung deflection na anong tawag doon? Na ma-encounter ng beam natin, no, na mangyayari sa beam natin. So, sorry, medyo nagkaroon ng ng air gap, dead air. Okay. So, eto class, yung E natin is tinatawag na modulus of elasticity. So, given naman siya halos, di ba? And etong I is the moment of inertia. So, next time ko na lang din siya i-explain clearly kapag meron tayong example, no? Okay. So, next class, dito tayo sa boundary conditions. Ito, kailangan din natin siyang tandaan. Ang sabi dito masosolve ang mga arbitrary constant C1 and C2. So, hindi ko pala na-explain kanina class. Etong mga C1 and C2 na to, na nakukuha natin kapag nag-i-integrate, tinatawag po siyang arbitrary constants, no? So, sabi, masosolve daw siya using sa boundary conditions. And sa boundary conditions na yan, gagamitin natin class yung mga supports. Okay. So, mamaya mas maintindihan nyo yan. And yung distance daw na gagamitin natin is from left to right or vice versa. Okay. So, medyo maguluhan muna kayo pero okay lang. Wala pa tayong example kasi. So, dito class, tandaan nyo lang na, halimbawa, number 1, sa mga support, no, kapag hinge and roller supports daw class, yung slope daw natin is not equal to 0, di ba? Kasi kapag hinge and roller, yung hinge kasi natin class, nagre-resist siya ng vertical and horizontal, di ba? Tapos ang roller natin class, vertical lang yung nire-resist niya. Kaya ang slope natin class is not equal to 0 kasi etong roller and hinge is free to rotate, di ba? Hindi nila kayang mag-resist ng rotation, no? Wala silang moment reaction, kumbaga. Okay. Dito naman class, pero ang sabi naman dito, kapag hinge and roller support, syempre yung deflection natin is 0. Hindi naman pwedeng mag-deflect yung beam natin class dito mismo sa support. So walang deflection diyan, no? Yan nga yung tumutulong sa beam natin, di ba? Para hindi siya mag-deflect. Okay. So next naman class, next support is a fixed support. Ang slope daw class sa fixed support is 0. So sir, bakit 0 ang slope sa fixed support? Kasi 'di ba ang fixed support natin class, eto siya. Nagre-resist siya ng vertical, nagre-resist ng horizontal, and kaya niya ring mag-resist ng moment or rotation. Kaya nga yung slope dito class is 0, 'di ba? Okay. So, tandaan ulit natin class, pag hinge and roller support, free to rotate sila. And pag fixed support, can resist rotation, meaning hindi sila nagro-rotate. So, halimbawa, sige, mamaya na. Okay. Tapos, syempre, yung deflection niya class, is equal to 0, diba?